time, mag-check-in tayo online. So, sa mga hindi pa po nakakaalam dyan kung paano nga ba mag-online check-in sa Cebu Pacific. So, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gawin. Okay, so sundan nyo lang po at panoorin nyo po hanggang dulo ang video ito. So, una dapat po ay mag-install po tayo ng Cebu Pacific app, application sa Play Store. Then, pag nandito na tayo sa ating Cebu Pacific online, ayan, dito sa pinaka-dashboard niya. So, hanapin nyo lang po dito sa baba. Ayan, dito, check-in. Hanapin nyo lang po yung check-in. Yan. So, click lang po natin yan. So, pag-click po natin, dadalhin tayo sa pangalawang, So, dito, basa-basahin nyo lang, then, use your booking data. So, hanapin nyo lang po, ilagay nyo lang yung booking reference number. I'm sure naman, alam nyo na yan. Kung unsa ng reference number na galing doon sa parang itinerary na na-send sa inyo ng Cebu Pacific sa yung Gmail account. So, lagay nyo lang po yung booking reference number. So, ayan, lagay natin, then lagay po natin yung ating apelyido. Okay. So, sana po nasundan ninyo. Kung hindi nyo po nasundan, ayaw mo kaulag pangutana, mag-comment lang po. At baka naman gusto nyo mag-subscribe dyan, mag-like. Huwag po kayong mahiya, okay? So, nandito po tayo sa pangalawa. So, dito, nakalagay na dito yung pangalan natin. Ayan. So, basahin lang natin yung ating flight. Yan. So, bukas po yung flight ko. Meron akong flight, Manila to Davao. And then, lagay po natin dito. Ito, kung kailangan ng assistant, yung magpapa-check-in, then yes. Kung no naman, no lang. Hayaan nyo lang yan. Dito naman sa emergency contact information, pwede tayo maglagay dito ng asawa natin, kapatid natin. Ayan. So, pwede natin ilagay dito. So, maglalagay tayo dito ng pangalan. Halimbawa, ilalagay natin kung contact emergency, yung tao, halimbawa, asawa natin, yung mama natin. So, lagay natin yung pangalan, apelyido, yung yan. So, dito, relative, spouse, guardian, parent, friend, others. So, yan. Basic lang yan. So, maglalagay tayo ng active email address ng ating emergency contact person. Then, lagay yung number niya. Pagkatapos niyan, dito naman sa kasunod, kung meron kayong gustong i-add, halimbawa ay mag-add kayo ng travel insurance or gusto nyo pumili ng upuan, syempre may bayad po yan. Okay, so pag good na kayo dito, wala kayo idadagdag, continue lang po tayo. So continue lang. Ayan. Okay, pagkatapos nyo po maklik yung continue, ay may makikita po kayo now na you can now check in. So, click nyo lang po, hanapin nyo lang po yung sa baba na you can now check in yata yon. Then, ito na po yung makikita nyo yung kasunod. Hindi ko lang po na-record yung Tapos, ito na po yon yung pinaka-boarding pass nyo po. So, pwede nyo po itong i-print. Pwede nyo itong i-print or pwede nyo lang po i-screenshot to. Then, pag nandun na kayo sa airport, ipapakita nyo lang po ito. Pagpasok nyo lang po doon, pagpasok nyo sa airport, ito po ipapakita yung cellphone. Then, mas maganda po na meron po kayong hard copy po. Pa-print po kayo para if ever mawala yung cellphone, meron pa po kayong ipapakita na yung sa papel mismo. Okay, so ito lang ipapakita nyo. Meron na kayong boarding pass. So, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat.